3 taon mula nang matapos ang digmaan. Ngayon pa lamang kami nakakabawi sa aming pagkalugi dahil sa mga pesting hapon na yan. Pero eto, tingnan mo ang nangyari. Nakapeste na naman ang taniman. Senyor Berting, mas mahirap na kalaban ang kalikasan. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. Tama ka. Ang problema ko ngayon ay kung paano makakapagsimula ulit upang makabili ng bagong mga bini. Wala pa sa kalahati ang aming nababawi. Minalas ang bayan na ito. Matapos itong peste sa taniman, may nakita naman daw bangkay malapit sa ilog. Abay, wakwak ang tiyan at naubos ang laman loob. Talaga po, sino man kayang walang puso ang gumawa nun? Usap-usapan pa ng mga tao sa buong bayan na baka daw mabangis na hayo ang nakalabas mula sa gubat. Ang iba naman ay aswang naman daw ang may gawa. Aswang! Alam ko na isang kalokohan lamang yun. Ewan ko kung saan nila dinampot ang kwentong kutsero na yan. Pero gusto niyo bang tulungan ko kayo? May mga malapit akong kaibigan na makakatulong sa atin upang makalapit tayo sa mga Amerikano. Na hanggang sa mga sandaling ito ay patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga biktima ng gyera. Ako rin mag-aabot ng tulong. Siya nga, Pancho. Maraming salamat kung ganon. Tataluin kong malaking utang na loob ito. Pero hindi ho pa papasalamat ang nais kong kabayaran sa aking tulong na ibibigay. Abay, sige, sabihin mo lang. Papa, totoo bang anak ni Kabertang nakitang pari sa ilog? Oo, totoo anak. Naku, kawawa naman si Kaberta. Teka, sandali. Pupunta ako sa ilog. Anak, huwag na. Ang anak mo, Anong ibig mo sabihin? si Margarita, kapalit ng tulong na ibibigay ko, nais kong pakasalan ang anak mo. Ganun ba? May gusto ka ba sa anak ko? Isang magandang binibini si Margarita. Ang mga babaeng gaya niya nararapat lamang na iharap sa altar. Mayumi, isa pa'y matalino at masipag. Nakita ko ng maganda ang aming magiging mga supling. Hindi lamang yon, Senyor Berting. Kapag pinakasalan ako ni Margarita, mas lalago ang iba mo pang mga negosyo at malaking pera ay may papasok ko sa pamilya ninyo. Hindi magtatagal ay mas mabilis kayong makakabawi mula sa pinsala ng gyera. Gusto ko ang naisip mo. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko ang aking esposa tungkol sa bagay na yan. Pagkatapos ay itatakda na natin ang kasal ninyo. Salamat, Senyor Berting. Alam ko na hindi niyo ako bibiguin. Margarita, anak? Pumarito ka nga! Bakit po, Papa? Kilala mo na ba itong si Pancho, di ba? Opo. Sa lalong madaling panahon ay itatakda ko ang kasal ninyo. Ano po? Kasal? Oo, anak. Kapag nagpakasal kayo, ay malaki ang matutulong niya sa kabuhayan natin. Ayoko, Papa. Wala naman akong gusto dyan, tsaka ang tanda na niya. Lepastangang ka! Papa! Magpapakasal ka kay Pancho sa ayaw at sa gusto mo! 11:08 ng gabi ng Lunes. Habang hindi ako dalawin ng antok, ay naisipan kong simulan ng isulat ang aking liham sa inyo. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Kylie. Ang isasalaysay ko po sa inyo ay ang personal na karanasan ng lolo at lola ko tungkol sa aswang. Sa 99 na kaarawan ng lola ko. Hindi ko po maiwasan na alalahanin ang nakalakihan naming kwento mula sa kanya tungkol sa aswang. Noon, ang akala namin magpipinsan ay imbento lang ang kwento na yun. Hanggang sa isa sa kamag-anak namin ang nagpatunay na totoo ang aswang. Nang ipakita sa amin mismo ni Mami ang picture
kung saan kasama ni Lola ang lalaking kinuwento nitong aswang, doon pa lang kami naniwala. 1948, 3 taon makalipas matapos ang World War II, isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz kung saan nakatira si Lola Margarita at siya naman ay nanginilbihan sa pamilya nito. Ayon kay Lola, si Lola Margarita daw ang pinakamagandang dalaga sa kanilang baryo noong araw. Kaya naman lahat ng lalaki doon ay nabibighani sa kanya. Ang kwento pa nila, kasalukuyan palang bumabawi ang mga Pilipino mula sa pinsala ng nakaraang gyera na magsimula ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kanilang buhay. Matapos isa sa nabighani sa ganda ni Lola ay isang aswang. Isadora, naririnig mo ba yon? Sino yung sumisipon? Si Senior Pancho po, Senyorita. Hindi ka ba kinikilabutan sa tunog ng sipon na yan? Nakakatakot nga eh. Mabuti na lang at maliwanag pa. Siya nga ho pala. Gusto rin po kayong makausap kaya siya naparito. Kay Horror, kung maaari lamang, hindi ko haharapin ang lalaking yan. Walang nagawa si Margarita kung hindi lumabas. Agad naman ngumiti si Pancho at huminto sa pagsipol nang makita ang dalaga. Mula sa likod ay nilabas nito ang isang bungkos ng bulaklak at iniabot iyon. Margarita, magandang araw sa iyo. Magandang bulaklak para sa pinakamagandang dalaga sa bayan na ito. Anong masamang hangin na naman ang nagtulak sa'yo para pumarito? Wala ka bang trabaho? Meron. Ang totoo ay, papunta na ako doon nang makita ko ang mga bulaklak na ito at nang maalala kita. Kung maaari lang umalis ka na. Hindi ikaw ang nais kong makita sa umagang ito dahil nasisira ang araw ko. Margarita naman, Margarita. Sanayin mo ng sarili mo na makita ako dahil kapag kinasal na tayo, ako ang makikita mo bago ka matulog sa gabi at kapag gising mo sa umaga. Mas nanaisin ko na lamang nakitlin ang sarili kong buhay kesa maging asawa mo. Kainin mo yung bulaklak mo. Aray! Nagulat daw si Margarita nang biglang hablutin ni Pancho ang braso niya at hilahin siya palapit. Pagkatapos isadya nitong nilapit ang mukha sa kanya. May kung anong kilabot daw ang naramdaman niya nang makita ang manilisik nitong mga mata. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Binibini. Dahil masama akong magalit. Hindi ako natatakot sa'yo. Ipagpaumanhin mo, Margarita. Nadala lamang ako ng bugso ng aking damdamin. Sige. Mauna na ako at babalik na lamang ako sa susunod. Inayos ni Margarita ang damit niya habang nakasunod ng tanaw kay Pancho. Numisipa daw ito bago sumakay sa kotse. Agad tinapon ito sa basura ang mga bulaklak. Pagkatapos ay siya naman ang lumabas at naglakad papasok ng kakahuyan. Hanggang sa nagulat na si Margarita at mapatili nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Mahal! Ikaw lang pala yan. Ang akala ko kung sinong masamang loob eh. Paumanhin, mahal ko. Natakot ba kita? Hindi naman, nagulat lang. Halika, doon tayo. Siya si Elias, ang lihim na kasintahan ni Margarita. Nagkakilala ang dalawa nang pumasok na utusan ng binata sa pamilya nila Margarita. Mabait, kayumanggi, malaki ang pangangatawan, masipag at marunong sa lahat ng bagay. Isa si Elias sa mga gerila na matapang na lumaban sa mga Hapon at nagtanggol sa kanilang pamilya. Mula noon ay humanga na si Margarita sa binata. Ang kwento pa sa amin ni Lola, naging mapusok siya dahil siya daw ang unang humalik at nagtapat ng pag-ibig kay Elias. Samantala,
Magkahawak kamay ang dalawa na pumunta sa likod ng isang malaking puno. Sumandal si Margarita sa dibdib ni Elias at doon sabay nilang pinunood ang agos ng tubig sa batis. Kanina ka pa ba naghihintay? Mga 10 minuto pa lang naman. Paumanhin ko naghintay ka, Elias. Dumating na naman kasi si Pancho. Isa pa'y naroon si Isadora sa labas kanina. Anong gagawin natin? Ano kung talagang matuloy ang kasal niyo ni Pancho? Kung may pakakasalan man ako, Elias, ikaw lang yun. Lumayo na tayo rito, mahal ko. Pero isa lamang akong pobre, Margarita. Isang utusan at magsasaka. Ang buhay namin sa probinsya ay malayo sa buhay na kinalakhan mo dito. Kaya kong magtiis, Elias. Tsaka kilala kita. Masigasig ka. Magtutulungan tayo. Pagyayamanin natin ang anumang meron tayo. Huwag kang mag-alala. Pag-isipan natin ito mabuti. Saan mo ba gustong ikasal? Gusto mo ba ng ingrande? Mas gusto kong simple lang. Ikaw, ako, at ang pamilya natin. Ilyas! Ilyas! Tawag ka ng senyor! Si Isadora. Shh! Paalis na siya. Pigil ang tawa ng dalawa habang sinusundan ng tingin ang papalayo ng si Isadora. Nang magkatinginan si Elias at Margarita, ay muling natawa ang mga ito. Katapos ay buong suyo ang hinalikan ng isa't isa. Mauna na ako sa iyo, mahal. At baka kagalitan ako ng papa mo. Sige, mag-iingat ka. Dito na ako sa kabila dadaan. Mag-iingat ka rin. Habang nagsisibak ng kahoy ay napalingon si Elias kay Isadora nang makitang palapit ito. May dala itong isang baso ng tubig at tinapay pagkatapos ay binigay iyon sa kanya. Magmerienda ka muna, Ilyas. Salamat. Ilyas? May gagawin ka pa mamaya? Meron, bakit? Sayang naman. Iimbitahan pa naman sana kita sa bayan eh. Mamamasyal tayo. Maraming pinapagawa ang senyor, saka hindi maganda na ikaw ang nagyayaya sa akin lumabas. Babae ka. Ikaw dapat ang sinusuyo. Ikaw naman kasi. Ang tagal mo kumilos eh. Ang tagal ko na naghihintay na manligaw ka sa akin. Naiinip na ako. Isadora, sinabi ko naman sa'yo na wala akong gusto sa'yo. Isa pa, may kasintahan na ako. Kasintahan? Oo. At sa lalong madaling panahon, magpapakasal na rin kami. Ilyas, umarito ka nga, iho. Nariyan na ho, senyora. Mula doon ay agad pumanhik sa bahay si Elias. Ang kwento pa sa amin ni mama ko, ang karaniwang bahay daw noong araw kapag mayaman ng isang pamilya ay malalaking bahay Kastila. Kung hindi nakataas mula sa lupa ang bahay, o di kaya naman ay 2 palapag yun at nasa 2 palapag ang mga common area gaya ng kusina at sala. At ang silong ay madalas ginagamit na kilusan ng mga utusan o kasambahay, o di kaya naman ay imbakan ng ibang gamit. Senyora, tawag niyo po ako. Oo. Maaari ka ba magpabaga ng uling at ilalagay ko dito sa plancha para maplansya tong kamiseta ni Berting? Senyora, kay Isadora niyo na ho ipagawa yan. Kapag hapon naman po wala yung ginagawa kung hindi makipagkuntahan kay Aling Edad. O di kaya ay kulitin ako. Ikaw talagang bata ka. Sige na ho. Magpahinga na lang po kayo. Ako na magsasabi kay Isadora. Salamat, Ilyas. Sadyang maaasahan ka talaga. O, kumusta naman ang nanay mo? Kumusta ang bakasyon mo? Ayos naman po. Nagpapasalamat nga po si Inay dahil ang dami daw po ninyong pinadala. Walang anuman yon. Siya nga pala, wala ka pa bang balak lumagay sa tahimik? Wala ka bang napupusuan na dalaga? Wala ka bang pagtingin kay Isadora? Nang mga sandaling iyon ay hindi agad nakasagot si Elias nang marinig nilang bumukas ang pinto ng kwarto ni Margarita. Pagkatapos ay lumabas doon ang dalaga. Masimpleng ngumiti lamang ito kay Elias. Nako, wala po.
Meron na po akong kasintahan, senyora. Kung ako ang masusunod pakakasalan ko na kaagad siya sa lalong madaling panahon. Ganun ko siya kamahal. Kaya lamang mahirap Paano mahirap? Magkalayo po kami ng estado sa buhay. May kaya po ang kanilang pamilya at ako naman ay isang hamak na utusan at magsasaka lamang. Tsak na hindi ako matatanggap ng kanyang mga magulang, lalo ang kanyang ama. Abay, bakit hindi mo siya ipaglaban? Sige ka, baka kung kanino mapunta ang babaeng minamahal mo, magsisik ka sa bandang huli. Wala naman sa estado ng buhay ang pag-ibig. Tingnan mo nga ako, Hinayaan ko mga magulang ko na ipakasal ako sa damuho kong asawa. Kung di dahil sa mga anak ko, nako, iniwan ko na impaktong Berting na yan. Ang mama talaga. Senyorita, magandang araw po. Magandang araw naman, Elias. May gagawin ka ba mamaya? Wala naman po. Magandang panahon at malamig ang hangin. Nais kong pumunta sa ilog upang panoorin ang paglubog ng araw. Maaari mo ba akong samahan? Sige po, senyorita. Mag-iingat kayo, ha? Elias, ingatan mo tong dalaga ko at huwag kayo magpapaabot ng dilim. Dahil may napapabalitang aswang na gumagala at pumapatay. Opo, senyora. Hintayin mo na lang ako sa baba, Elias. Magbibihis lamang ako. Sige ho. Mula sa taas ay pumanaog si Elias. Naabutan niya si Isadora na nakasimangot habang nakasandal sa hawakan ng hagdan. Pero hindi daw niya yon pinansin. Nang pumunta daw ito sa kusina ay sumunod sa kanya ang babae. Hoy, Isadora. Magpabaga ka ng uling at iligay mo sa plancha tapos planchahin yung kamiseta ni senyor. Gawin mo na bago pa si senyora mismo ang gumawa. Nakakainis ka talaga, Elias. Ang sabi mo sa akin may lakad ka kaya hindi ka pwede sumama sa akin sa bayan. Tapos ngayon sasama ka kay Senyorita Margarita? Meron nga. Alangan namang unahin ko ang personal na gagawin ko kaysa sundin ang utos ng senyorita. Ayun tuloy at nautusan pa ako. Ikaw talaga napaka-batugan mo. Kababaeng tao mo. Elias? Nariyan na po, senyorita. Hindi naman daw totoo na sa ilog sila pumunta. Gumawa lang daw ng paraan si Margarita para makasama si Elias. Pero ang totoo ay naroon sila sa loob ng kakahuyan, kung saan parang sarili nila ang mundo. Nakaupo sa ilalim ng puno habang naririnig ang agos ng tubig sa batis sa di kaluuan. Ngumiti si Margarita kay Elias matapos putulin ang matagal na halik na kanilang pinagsasaluhan. Masyado tayo nagiging mapusok, mahal ko. Ngunit hindi ko rin naman mapigil ang sarili ko na hindi hagka ng matamis at malambot mong labi. Ano? Nagmamahalan naman tayo. Hindi rin magtatagal ay ikakasal tayo. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. At para kang batubalani na hinihila ako palapit. Isang malaking kapangasan na ibigin ko ang isang tulad mo, Margarita. Mas malaking kapangasan kung pipigilan natin ang ating mga damdaming, mahal ko. Wala akong pinagsisisihan na ikaw ang inibig ko. Handa ka bang sumama sa probinsya namin? Oo, kahit saan mo ako dalhin. Margarita, isang payak na pamumuhay lamang ang meron kami sa probinsya. Doon wala kang utusan na gagawa ng lahat para sa'yo. Alam ko, Elias. Nakalimutan mo na ba? Lahat ng alam ko na gawaing bahay, ikaw ang nagturo sa akin. Maging si Mama nagugulat kapag nagluluto ako. Kung ganon, kailan mo gustong umalis? Bago pa mamanhi ka ng pancho na yun. Pero, iniisip kong Mama, paano na siya? Babalik din naman tayo. Magpapakasal lang tayo, tapos babalik din tayo. Ang mabuti pa umuwi na tayo at madilim na pala. Hindi natin namalayan ang oras. Tsak nakagalitan tayo ng senyora. Habang naglalakad na magkahawak ang kamay, ay tinaas ni Elias ang gasera upang magsilbi nilang liwanag. Malapit na silang makalabas sa kakahuyan. Ng ilang sandali pa
ay may narinig silang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa taas ng mga puno. Ano yun? Parang malaking ipon. Oo nga. Tila hindi siya normal na ibon lang. Nagmadali sila sa paglalakad. Lakad-takbo ang kanilang ginawa. Ngunit habang tumatagal ay parang palakas ang tunog ng pagaspas na yun. Hanggang sa humintong sila, matapos may marinig na angil na parabang mabangis na hayop. Ay, Diyos ko, Elias, ano yun? Bilisan na natin. Elias, doon! Tago! Bilis! Mabilis sinilan ni Elias si Margarita sa likod ng malaking puno. Mahigpit nagyakap ang dalawa habang halos sumabog ang dibdib sa kaba at takot. Dahil sa may kalayuan, isang nilalang ang nakita nila. Isang nilalang na parang isang tao, ngunit may pakpak at nakakakilabot ang panlabas na anyo. Dahil sa dilim ng paligid ay hindi nila nakita ang eksaktong itsura ng mukha nito. Pero isa lang daw ang sigurado ni Lola. Hindi daw tao ang kanyang nakita. Aswang! Aswang yun! Alam ko, huwag kang maingay. Malakas ang pandinig at pang-amoy nila. Ay, Diyos ko. Tulungan po ninyo kami. Para bang narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Dahil ilang sandali pa ay may biglang gumalaw sa halamanan at narinig ang tunog ng isang baboy ramo. Tumakbo doon ang aswang at sinundan ng hayop. Doon daw sila lumabas at tumakbo ng mabilis. Bilisan mo, Margarita. Malapit na tayo sa bahay. Elias, lumipad ulit ang aswang. Ayun na naman siya. Mukhang nakita niya tayo. Huwag kang lilingon. Huwag kang hihinto sa pagtakbo. Oo! Elias! Napasigaw ito na marinig ang malakas at nakakatakot na angil ng aswang at pagaspas ng malaking pakpak nito. Ilang sandali pa ay sa wakas, nakarating na sila sa bahay at mabilis silang tumakbo papasok sa loob. Ang kwento sa amin ni Lolo, labis daw ang selos na naramdaman niya nang makita si Margarita na kasama si Pancho. Dumating daw doon bigla sa bahay isang Sabado ng umaga at pinasama ni Senyor Berting ang anak sa bukid. Gwapo kasi si Pancho, mistiso at mayaman. Bagay sila ni Margarita na malabirhin ang ganda. Kung ikukumpara ko siya sa mga artista noong 90s, may hawig siya kay Chinchin Gutierrez. Kung estado ng buhay lang ang pag-uusapan ay bagay ang dalawa. Kaya naman daw, nang lumabas ang dalawa ay lihim na sumunod si Elias. Nasabi ko na ba sa'yo na sa bawat araw na lumilipas ay lalong tumitingkad ang kagandahan mo, Margarita? Salamat. Hindi na ako makapaghintay pa sa kasal natin. Pinapangako ko sa'yo na ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa araw na yun. Kasal? Baka libing. May sinasabi ka ba, Margarita? Wala. Ang sabi ko, para na akong ililibing sa init ng araw. Ano ba kasing ginagawa natin dito sa bukid? Wala namang bago dito. Ang katotohanan ay nais ko lamang na magkasarilinan tayo. Maaari na ba tayong bumalik sa bahay? Naiinitan na ako eh. Pabalik na dapat si Margarita nang hawakan siya ni Pancho sa braso, sabay hila sa kanya. Nang magtangka si Margarita na lumayo, ay hindi siya binitawan ni Pancho. Pagkatapos ay nilapit ang mukha sa kanya at tinangka siyang halikan. Pilit iniwas ni Margarita ang kanyang mukha, pero talagang nagpumalit itong halikan siya. Pancho, ano ba? Bitiwan mo ako, ano ba? Isang halik lang, Margarita. Pagbigyan mo na ako. Ayoko, ano ba? Bastos ka! Lapastangan! Ang ayoko sa lahat ay yung tinatanggihan ako. Sapagkat sa tuwing umaalpas ka, ay lalo lamang kong nananabik na maangking ka. Hayop ka! Ipagpaumanin mo ang kapusukan ko. Hindi lamang ako Senyorita, Oh, Elias, mabutit dumating ka na. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. ipagpaumanhin niyo po. Mangyari po kasi na natagalan ako sa pinapagawa sa akin ng inyong papa. Hindi bale. Ang malagay narito ka na. Magandang araw po, Senyor Pancho.
Hindi mo ba alam na nakakaabala ka sa amin ni Margarita? Paumanhin po. Napag-utusan po ako ni Senyora Rosing na tawagin na si Senyorita. Halika na, Elias. Baka naghihintay ng mama. Hanggang sa muli, Margarita. Kitang-kita ni Margarita ang galit sa mga mata ni Pancho nang lumingon siya. Nang sa wakas ay mawala na sila sa paningin nito, ay saka siya napayakap sa takot kay Elias. Binastos ka ba ng Pancho na yon? Nagtangka siyang halikan ako. Hayop na yon. Dito ka lang. At babalikan ko yung siraulo na Huwag yon. na, Elias, pakiusap, huwag na. Baka mapahama ka lang. Ilayo mo na lamang ako sa kanya. Tumahan ka na. Nandito na ako. Elias, ngayon sigurado na ako. Magtana na tayo. Lumayo tayo dito at magpakasal. Ayoko sa Pancho na yon. Sige. Aayusin ko ang lahat. Kaya maganda ka dahil aalis tayo sa lalong madaling panahon. Ayon sa kwento sa amin, Madam Venus, isang gabi daw na naglalakad si Elias pauwi mula sa bayan kasama si Isadora. Inutusan ng dalawa ni Senyor Bertin na magdala ng 3 buhay na manok at ilan sa mga gulay na naisalba mula sa taniman sa bahay ng kumpadre nito. Habang pauwi ay patuloy ang pangungulit ni Isadora kay Elias. Elias? Oh. Sino ba yung tinutukoy mong kasintahan? Maaari ko ba siyang makilala? Bakit naman? Wala. Gusto ko lang namang makita kung mas maganda ba siya sa akin. Oo naman. Eh baka mamaya sinasabi mo lang na may kasintahan ka na para lang tigilan kita. May kasintahan man ako o wala. Gusto kong tigilan mo na ako dahil hindi kita gusto. Nako, hindi talaga ako naniniwala sa'yo. Hindi naman kita pinipilit na maniwala eh. Bilisan mo na dyan. At madilim na, baka abutan tayo ng aswang. Habang naglalakad daw sila ay panay ang hawak ni Isadora sa kamay ni Elias. Pero lagi niyon binabawi o iniiwas. Hanggang ang takot ni Elias ay mauwi sa katotohanan. Dahil habang naglalakad ay may narinig na lang daw siyang malakas na pagaspas na parang galing sa isang malaking ibon. Ano yun? Ibon? Bakit parang ang laking ibon naman yun? Takbo, Isadora! Ha? Bakit? Hindi yan ibon! Aswang yan! Takbo! Mabilis na tumakbo ang dalawa nang makita ang aswang na lumilipad papunta sa kanila. Halos madapa sila sa katatakbo. Matakasan lang ang isang nilalang na may takpak. Ayon sa kwento sa akin ni Lola Madam Venus, kung nakakatakot na ang itsura nito sa malayo, mas doble ang takot na naramdaman niya nang makita ito ng malapitan. Bilisan mo, Elias! Aabutin na tayo! Ay! Elias! Bitiwan mo ako! Nagulat na lang si Elias nang hindi niya alam na nakalapit na pala ang aswang. Namalayan na lang daw niya ang sarili na tinangay nito at lumipad dito ang kasama siya. Bitiwan mo ako! Tignan ko ngayon ang tapang mo. Hindi ang isang tulad mong tatapos sa buhay ko! Bigla daw naalala ni Elias ang kwintas na suot na bigay sa kanya ng kanyang ina. Hinila niya yon at pagkatapos ay biglang dinikit sa mukha ng aswang. Napitawan siya ng aswang at tuluyang nahulog mula sa taas. Mabuti na lang daw at makapalang damo kung saan siya bumagsak. Habang si Isadora ay nakatayo sa di kalayuan, hindi malaman kung anong gagawin. Sinubukan ni Elias na tumayo, pero dahil sa taas ng kanyang bagsak, ay nanakit ang katawan nito at hindi bastang nakatayo. Isadora! Tulong! Hindi ako makatayo! Papalapit na ulit ang aswang! Patawarin mo ako, Elias! Ayoko pang mamatay! Isadora, sandali! Isadora! Samantala ng mga sandaling iyon, sa bahay nila Senyor Bertin, habang kumakain ng hapunan ng buong pamilya,
Sa hindi malamang dahilan ay biglang nabasag ang baso ni Margarita. Kahit hindi naman niya yon hawak o natabig. Bigla siyang napatayo nang tumapon sa mesa ang laman ng tubig. Diyos mayo! Ano nangyari, anak? Hindi ko ho alam, Mama. Bigla na lang nabasag eh. Hindi kaya isang masamang pangitain yan? Bigla raw kinabahan si Margarita nang sabihin yun sa kanya ng ina at ang unang sumagi sa isip niya ay walang iba kundi si Elias. Maya-maya ay narinig na lang nila ang malakas na sigaw ni Isadora habang humahangos ito paakyat. Isadora, bakit para kang hinahabol ng 10 demonyo? Kung makasigaw ka gabing-gabi na! Totoo pong demonyo, senyor. May aswang po. Aswang? Opo, senyora. Hinabol kami ni Elias ng aswang. Nasaan si Elias? Po, Tinatanong kita, nasaan si Elias? naiwan po kasi. Inabutan siya ng aswang at... Iniwan mo siya? At hindi mo man lang tinulungan? Anong klase ka? pasensya na po, senyorita. Natakot po ko. Nasaan siya? Po, Sumagot ka ng madali, tonta! Nasaan si Elias? doon po sa malapit sa papasok sa kahuyan. Margarita! Anak! Bumalik ka dito! Margarita! Hindi na daw nag-isip si Margarita at tumakbo pababa ng bahay. Kahit ang lingunin ng mga magulang ay hindi ito nagawa. Kinuha niya ang itak at tumakbo palabas at mabilis na tinungo ang sinabing lugar ni Isadora. Umiiyak sa takot, hindi sa aswang kundi sa maaaring mangyari kay Elias habang tumatakbo si Margarita. Panginoon, iligtas niyo po ang mahal ko, pakiusap. Huwag niyo pong hayaan na may mangyaring masama sa kanya. Elias! Lumayo ka sa kanya, demonyo! Ang sabi sa akin ni Lola, hindi daw niya alam kung saan galing ang tapang niya ng gabing iyon. Basta nang makita daw niya si Elias na nakahiga sa lupa habang sinasakyan ng aswang at pinagtatangkang kagatin, ang tangi lang daw niya naisip noon ay ang mailigtas ito. Hindi nagdalawang isip na sumugod si Margarita at sinaksak sa likod ang aswang. Galit na galit siya at muling sinaksak ito ng pangalawang beses. Papatayin kita! Layuan mo si Elias! Mabilis na tinulak ni Elias ang aswang. Pagkatapos ay mabilis na bumangon. Dahil sa matinding tinamong sugat, ay mabilis na tumakas ang aswang at lumipad palayo. Binagsak ni Margarita ang itak at umiiyak na tumakbo kay Elias at yumakap na mahigpit. Elias, salamat sa Diyos at ligtas ka. Bakit ka pumunta dito? Alam mo na delikado. Mas takot ako na mawala ka sa buhay ko, Elias. Tama na. Tumahan ka na. Sinaktan ka ba niya? Tinubukan niya pero nanlaban ako. Ngunit may mga galos ka. Malayo yan sa bituka. Erika, umuwi na tayo. Gagamutin ko yan. Ayon kay Lola, noon daw ang trabaho niya ay magburda ng mga tela na ginagamit sa mga barong at barot saya. Namana pa daw nila mula sa ninuno ng kanyang ina ang pagbuburda na kalaunan ni naging negosyo ng pamilya. Mano po, Papa? Kumusta na sa taniman? Ayun, nagtababawasan na ang mga bala. Marami-rami na rin naaani ngayon ng mga tauhan natin. Mabuti naman kung ganon. Simpleng napalingon si Margarita nung dumating si Elias. Dala ang isang tray ng inumin para sa kanila. Maingat nitong nilapag-iyon sa mesa at inabot sa kanila isa-isa ang baso. Salamat, Elias. Wala nga naman po. O Elias, kumusta na ang mga sugat mo? Mabuti na po, senyor. Magaling pong gumamot si senyorita. Hindi ko alam na malapit pala kayo nitong si Margarita. Doon ko lang siya nakita ng gano'n. Kasi po, Papa, hindi lang basta naninilbihan si Elias dito. Malapit kami magkaibigan. Siya palaging kasakasama ko kahit saan ako pumunta. Kung sa bagay, 16 anyos pa lang ay naninilbihan na sa atin tong si Elias. Halos magkasabay na nagdalaga at nagbinata ang dalawang ito. Hindi utusan ang tingin ko kay Elias, Papa. Isa siyang napakalapit na kaibigan.
Ayoko may masamang mangyari sa kanya. Maraming salamat po ulit sa pagligtas sa akin, senyorita. Walang anuman. Alam ko naman na kung akong nasa kalagayan mo, ganun din ang gagawin mo. Opo. Handa po akong gawin ang lahat para kay senyorita. Nakakatuwang katapatan mo, Elias. Salamat kung ganon. Siya nga pala, maiba ko. Maganda na kayo at sa susunod na linggo ay mamamanhikan si Pancho. Papa, ilang beses ko bang kailangang sabihin na hindi ako magpapakasal sa kanya? Huwag mo akong simulan, Margarita! Pero Papa, hindi ko siya mahal! Matututunan mo rin siyang mahalin. Madali para sa inyong sabihin yan sapagkat hindi kayo makikisama. Ginagawa niyong pambayad ang sarili niyong anak! Kailangan natin makabawi mula sa pagkakalugi dahil sa napesti nating kaliman. At ako ang isasakripisyo ninyo? Dahil ang sinabi ng Pancho na yon na gusto niya akong pakasalan? Pumayag naman kayo? Dahil lang sa pribilehiyo na pinangako niya? Magpapakasal ka sa kanya, sa ayaw at sa gusto. Ang buong akala ko'y malaya na tayo. Mula nang natapos ang digmaan at umalis ang mga sundalo nga dito sa bansa. Hindi ko alam na ako pala ay mistulang isang aso na sunod-sunuran sa kanyang amo. Hindi anak ang turing mo sa akin, Papa. Alipin na kailangang sundin ang lahat ng nais mo. Ano ka mo? Bumalik ka rito, Margarita! Tumakbo papasok ng kwarto si Margarita at padabog na sinara ang pinto. Ayon kay Lolo, mula po noon sa labas ay narinig niya ang iyak nito. Gustuhin man niya itong sundan pero hindi niya magawa dahil kahit siya ay lihim na nasasaktan sa mga sandaling iyon. Gusto niyang panindigan at ipaglaban ang pagmamahala nila, ngunit isang pobre lamang siya. Anong maipagmamalaki ng isang utusan na gaya niya sa mga magulang ng babaeng nagpapasweldo at nagpapakain sa kanya? Senyor, mawalang galang na po. Sa tingin ko ay hindi po maganda na pilitin si senyorita sa bagay na hindi niya kagustuhan. Kilala ko po siya. Kapag lalo niyo siyang sinikil, lalo siyang aalpas. Huwag kang makialam dito! Paumanhin po. Utusan ka lang dito at wala kang karapatang turuan ako kung papaano ko disiplinahin ang anak ko! Berting, tama na! Tama si Elias! Hindi mo dapat dinidiktahan ang buhay ng anak ko! Huwag mong gawin sa kanya ginawa niyo sa akin ng papa ko! Tigilan mo si Margarita! At bakit? Hindi ba't maganda naman ang buhay na ibinigay ko sa'yo? Hindi kailanman matatakpan ang karangyaan ng hirap at pasakit na dinaras ko sa mga kamay mo! Mula nang makilala kita, naging miserable na ang buhay ko sa piling mo! At kung hindi dahil sa mga anak ko, baka matagal na ako nagpakamatay! Bandang hapon nang matapos ang kanyang gawain at balak sana ni Elias na magsyesta na nang biglang may kumatok sa pinto ng kanyang kubo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Margarita, kaya naman agad nitong binuksan ang pinto. Mahal? Ano't paparito ka? Halika, pumasok ka. At baka may makakita sa atin. Hindi ba't naroon si Pancho? Kaya nga ako naparito. Sabagat naiinis ako sa pagmumukha ng lalaking yun. Ayoko makita kahit ang kanyang anino. Mahal ko, masyadong mapangahas ang ginawa mo. Paano kung may makakita sa'yo dito? Pasensya ka na, mahal. Hindi ko lang talaga matiis at mapigilan ang pag-aalala. Palapit na ng palapit ang pamamanika ni Pancho. Ngayon ay kasama na niya ang modistang magtatay ng damit ko. Gusto ko nang umalis dito. Kahit anong pakiusap namin ng mama, pinipilit pa rin ng papa ang kagustuhan niya na ipakasal kami ni Pancho. Ipagpaumanhin mo, Margarita. Hindi man kita may pagtanggol at mapanindigan ang ating pagmamahalan sa iyong ama. Naiintindihan ko. Pero kailan bang alis natin? Isang gabi, bago ang araw ng pamamanhika ni Pancho, magtatana na tayo, Margarita. Lalayo tayo dito. Magpapakasal at magsasama. Magsusumikap ako para mabigyan ka ng magandang buhay. Itataguyod kita at ang magiging pamilya natin. Dalawa tayo, Elias. Ipagpapatuloy ko ang pagbubutgad doon nang sa ganun ay makatulong ako sa'yo. Konting tiis na lang, mahal. Malapit na tayong maging malaya. Nang halikan ni Elias si Margarita ay hindi tumanggi ito. Sa halip ay buong puso siyang tumugon at yumakap sa leeg nito. Hanggang sa naging mainit at malalim ang halik na pinagsaluhan nila.
Mahal ko? Sa ngayon, ay kailangan ko nang huminto. Natatakot ako na baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. Lalo na't kay tamis na mga halik mo. Pasensya ka na kung naging mapusok ako. Kung pwede lang, nandito na ako matulog sa kubo mo tuwing gabi. Halika na. Lumabas na tayo. At baka makita ka pa dito ni Isadora. Alam mo naman ang isang yun, napakadaldal. Sandali lang, mahal. Yang Isadora na yan. Alam kong may pagtingin siya sa'yo. Siguro inaakit ka niya, no? Mahal naman, hindi ko pinapansin yun. Lumalayo nga ako sa kanya eh. Kakalbuhin ko talaga siya kapag nahuli ko siyang dumidikit sa'yo. Oh, kalma lang. Natigilan si Elias. Nang mula sa bintana ay nakita niya na palapit si Pancho. Agad siyang sumenyas kay Margarita na huwag itong maingay at tinuro ang likod ng pinto. Gaya ng inasahan ay lumapit ito sa kubo ni Elias at kumatok. Nang buksan ito ang pinto ay magalang siyang ngumiti. Senyor Pancho, magandang hapon po. Nakakabala ba ako? Hindi naman po. May paglilingkod po ba ako sa inyo? Wala naman. Nais ko lang itanong kung napansin mo ba si Margarita na nagpunta dito sa gawin na ito? Hindi po. Bihira po siyang mapadpad dito sa likod. Sige. Salamat. Wala na siya. Bumalik na sa bahay. Halika, pumunta tayo sa tagpuan natin. Sarado ng mga ilaw. Tsak tulog ng papa at nakaalis ng Pancho na yon. Masyado na tayong ginabi. Hindi ko namalaya na pati ako nakatulog. Kinakabahan ako. Baka nakakalata ng papa mo. Hindi naman siguro. Sige na. At magpahinga ka na. Ikaw rin, mahal ko. Bago maghiwalay ang dalawa ay hinalikan muna nila ang isa't isa. Nagulat si Elias at Margarita nang biglang nagliwanag ang paligid natapos bumukas ang ilaw. Napaatras ang dalawa nang lumabas mula sa silid si Senyor Bertin, Senyora Rosina at si Pancho. Papa, Sinasabi ko na nga ba tama ang kutob ko? Kaya ayaw mong magpakasal kay Pancho ay dahil may kinahumalingan kang ibang lalaki. Papa, pakiusap. Pakinggan niyo muna ako. Senyor, humihingi ako ng tawad kung binigo ko kayo. At nangahas ako na ibigin si Margarita. Ngunit tunay po ang aking nararamdaman sa kanya. Walang utang na loob. Pinakain kita at pinatuloy dito sa tahanan ko. Yung pala'y ang anak ko ang pakay mo. Wala po akong ibang nais kung hindi ang pag-ibig lamang ng inyong anak. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Kilala ko ang gaya mo. Kunwari ay mahal mo ang anak ko pero ang tanging habol mo lamang sa kanya ay salapi. Hindi po totoo yan. Maaaring mahirap lang po ako pero may dignidad din ho ako, senyor. Alam ng Panginoon na malilis ang hangarin ko kay Margarita. Inakit mo siya at sadyang pinaibig. Ako may sala, Papa. Ako ang unang nagtapat sa kanya. Ako ang nangahas at pinudyukan siya sa lihim naming relasyon. Tumahimik ka! Isa ka pa! Paano mo natin na makipagmabutihan sa isang mababang uri na gaya ng lalaking yan? Umibig ka sa isang utusan? Hindi ka ba nahihiya? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Berting! Maghinay-hinay ka sa pang-aalipusta mo! Pabayaan mo mga bata! Huwag kang makialam dito! Makikialam ako dahil anak ko ang pinag-uusapan natin dito! Mahal ko si Elias, Papa. Wala akong ibang pakakasalan kung hindi siya lang. Siya! Senyor Berting, hahayaan mo ba na mahaluan ng dugong alipin ng inyong pamilya? Mas nanaisin ko pang mapasama sa pamilya namin ang gaya ni Elias kesa sa'yo. Magaling ka lang magbalat kayo sa harap ng papa ko. Pero hayop ka. Mas maitim pa ang budhi mo sa gabi. Lumayo ka sana ko, Elias! Patawad ho, senyor. Dahil hindi ko po kayo masusunod ngayon. Mahal na mahal ko si Margarita. Talagang sinusubukan niyo ko. Isadora, tawagin mo ang mga tao ko. At kalad ka rin niyo palabas ito!
Wag, Papa! Parang awa mo na! Pancho, ilabas mo ang lalaki yan at bigyan mo ng leksyon yan. Huwag na huwag ka nang babalik pa dito. Margarita! Hintayin mo ako! Babalikan kita! Pagako yan! Elias! Halika dito! Elias! Kinalagkad ni Pancho si Elias palabas ng bahay. Agad namang tumakbo si Margarita sa bintana. Nang simulan nitong bugbugin ni Pancho, ay nakakalaban pa noong una ang biktima. Ngunit nang dumating ang ilang tauhan ni Senyor Bertin, doon na nawalan ng laban si Elias. Wag! Tumigil kayo! Papa, pakiusap, patigilin mo sila! Sa kabuguta, dumito ka! Elias! Elias, tama na! Nang tigilan ito ni Pancho ay halos lupaypay na si Elias at hindi na gumagalaw. Nagawang makawala ni Margarita sa pagkakahawak ng kanyang papa at tumakbo pababa ng bahay. Kinawi ni Margarita ang mga kalalakihan at agad niyakap ang halos wala ng buhay na si Elias. Mahal! Mahal, gumising ka! Mahal ko! Nangako ka! May pangako tayo na hindi natin iiwan ang isa't isa! Gumising ka! Hayop! Sinusumpa ako, Pancho! Darating ang araw na ako mismo ang papatay sa'yo! Habang hindi pa dumadating ang araw na yon, tuloy ang kasal natin. Itapo na yan! Wag! Saan niyo siya dadalhin? Elias! Halika na rito, Margarita! Nag-iwan mo ako! Itong tatandaan mo, hindi ako magpapakasal sa'yo! Huwag mong ipilit ang gusto mo. Simula ngayon, hindi ka na makakalabas ng bahay na to. Naiintindihan mo? Paano mo nasisik muna na ibenta ang sarili mong anak, ha, Papa? Paano? Wala kang puso! Makasarili ka, Papa! Wala kang kwentang ama! Hup! Ah! Bastos ka! Kinasusuklaman kita! Lumipas ang ilang araw na walang mababalitaan si Margarita tungkol kay Elias. Halos ikamatay niya ang pag-aalala para sa kasintahan. Habang lumilipas ang mga araw, ay papalapit ng papalapit ang pamamanhika ni Pancho. Ang mga mapagkakatiwalaan namang kasambahay ni Margarita ang lihim na naghahanap kay Elias. Anak, kumain ka na. Wala po akong gana. Magkakasakit ka kapag hindi ka kumain. Nag-aalala ako kay Elias, Mama. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Paano kung napahamak mo siya? Paano kung tinapon ng mga tauhan ng papa si Elias? Makinig ka sa akin, anak. Ligtas siya. Nasa mabuting kamay si Elias. Babalik ang kanya. Umiiyak na yumakap si Margarita sa ina, habang puno ng pangungulila at pag-aalala ang puso ni Margarita. Mahal na mahal ko siya, Mama. Si Elias ang buhay ko. Ikamamatay ko kapag nawala siya sa akin. Manalig ka, anak. Magkikita pa kayo. Ipinapangako ko yan sa'yo. Kaya tumahan ka na at magpalakas ka. Ayoko din naman sa Pancho na yon. Ibang kutob ko sa taong yon. Hindi palagay ang kalooban ko na ibibigay kita sa kanya. Pero wag na natin siyang pag-usapan. May sorpresa ako sa'yo. Ano po yan? Heto, may liham si Elias para sa'yo. Buhay siya? Basahin mo. Margarita, aking pinakamamahal na Margarita. Kapag natanggap mo ang liham na to, ay kasalukuyan akong nagpapagaling at nagpapalakas. Patawarin mo ako kung labis man kitang pinag-alala. Alam ko rin ang lungkot na naghahari sa iyong damdamin. Maaari mo nang ipanatag ang iyong puso dahil tutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Magtatanan tayo sa gabing ating napagkasunduan. Lalayo tayo rito at magsasama ng mapayapa. Mahal ko, labis na ang pangungulila ko sa iyo. Hindi na ako makapaghintay na muli kang mayakap at mahagkan. Ang muling marinig ang malamis mong tinig habang paulit-ulit mong binubulong kung gaano mo ako kamahal. Konting hintay na lang, mahal ko. Babalik ako.
nagmamahal. Elias. Isa sa mga tauhan natin ang nag-aalaga sa kanya. Walang ibang nakakaalam nito kaya huwag kang mag-iingay. Maraming salamat, Mama. Naputol ang pag-uusap ng mag-ina nang may kumatok sa pinto at marahan yung bumukas. Agad sumimangot ang mukha ni Margarita nang makita ang mukha ni Pancho na nakangisi. Magandang araw sa iyo, Binibini. Walang maganda sa araw. Lalo't ikaw ang narito. Nasaan si Elias? Anong ginawa mo sa kanya? Wala. Hindi ako nagbibitbit ng kanyang katawan. Bakit hindi mo itanong sa iyong papa? Pero sa tingin ko, hindi ka magagalit sa akin ngayong araw kapag nalaman mo ang aking natuklasan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba nagtataka kung paano nalaman ng papa mo ang relasyon ninyo? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Alam ko na ikaw ang nagsumbong kay Papa. Si Isadora. Narinig ko siya mismo. Nakausap si Senyor Bertig. Nakita daw niya kayo na lumabas sa kubo ni Elias at magkahawak ang kamay na umalis. Labis na galit ang naramdaman ni Margarita sa kanyang nalaman. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at agad na hinanap si Isadora. Nakita niya ito sa likod ng bahay habang nakikipag-usap sa iba pa nilang kasambahay. Nang makalapit si Margarita ay biglang niyang hinablot ang buhok at sinabunutan pagkatapos ipinagsasampal. Walang hiya ka! Palipandasa! Senyorita! Sandali lang po! Nasasaktan po ako! Nasasaktan ka? Masigit pa dyan ang naramdaman ni Elias dahil sa kakapian dila mo. Nang dahil sa'yo, labis siyang sinaktan ng papa. Patawarin niyo po ako. Nabulag lang po ako ng labis sa selos. Gustong-gusto ko po kasi si Elias. Kaya pilit mo siyang nilalandi. Anong akala mo? Hindi ko alam ang ginagawa mo? Akala mo hindi ko nakikita? Haliparat ka! Patawarin niyo po ako. Kapag may nangyaring masama kay Elias, hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Alam mo kung gaano ako kabait. Pero hindi ako ang gugustuhin mong banggain. Isaksak mo dyan sa kokote mo! Isang araw bago ang formal na pamamanhika ni Pancho, alas 9 na ng gabi at hindi mapakali si Margarita. Ngayon ang gabi ng pagtatanan nila ni Elias, pero hindi siya sigurado kung matutuloy iyon. Mula nang matanggap ang sulat nito ay wala nang narinig pa si Margarita mula sa binata. Ngunit ilang sandali pa ay may batong lumipad mula sa labas papasok ng silid. Kinuha yun ni Margarita at agad sumilip sa baba. Gusto niyang maiyak sa labis na tuwa nang makita si Elias. Marco! Huwag kang maingay. Maya-maya ay may kinuha itong hagdan na kahoy. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umakyat. Agad nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Naiyak si Margarita nang makita ang mga pasa sa mukha nito. Salamat at nakita kitang muli. Halika na, mahal. Aalis na tayo. Talaga? Oo. Halos tumalon sa gulat at takot si Margarita nang biglang bumukas ang pinto. Pero agad ding napawi iyon nang makita ang kanyang ina na pumasok. Nagmamadali itong sinarado at kinandato ang pintuan. Madali kayo't umalis na. Baka magising na papa mo, tiyak na sisilip niyo dito sa silid mo. Nagmamadali na kinuha ni Margarita ang matagal na niyang nakahandang gamit. Pagkatapos ay inabot yun kay Elias. Bago sumampa sa bintana ay muli niyang niyakap ang ina at umiyak. Sige na mga anak, umalis na kayo. Ibinibigay ko sa inyo ang aking basbas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Mama. May hinanda na akong liham para kay Papa. Kayo na akong magbigay sa kanya. Sige, ibibigay ko. Mag-iingat kayo. Elias, ikaw na ang bahala sa bunso ko. Makakaasa po kayo.
Nang sa wakas ay makababa, umiiyak na ngumiti si Margarita sa ina at kumaway bago magkahawak kamay silang tumakbo palayo. Habang tumatakbo sa kakahuyan, patungo kung saan naghihintay ang sasakyan at kaibigan ni Elias. Nasaan ang sasakyan natin? Naroon sa bandaron. Sinadya namin iparada sa malayo para sakaling sumilip ang papa mo. Hindi siya magtaka kung bakit may sasakyan sa harap ng bahay niyo. Diyos ko, Elias, ang aswang. Yung tunog ng pakpak niya. Kabilugan pala ng buwan ngayon. Halika na, bilis! Habang tumatakbo ang dalawa ay bigla silang huminto nang makita na may sumusunod sa kanilang dalawang tao. Mabilis nagtago si Elias at Margarita at mula doon sa likod ng makapal na halaman ay isang nakakagulat na katotohanan ng kanilang natuklasan. Nasaan na sila? Nandito lamang sila. Saan nagpuntang dalawang yun? Kahit kay nanay, inutil kang babae ka. Stupida! Sinabi ko na sa'yo na huwag mong sasabihin kay Berting ang tungkol sa dalawang yon. Pero masyado kang nagpapalapad ng papel sa matanda. Sinira mo ang plano ko. Kung hindi dahil sa pakikialam mo, pinatay ko na sana yung Elias na yon. Senyor, wala akong sa usapan ng patayin si Elias. Wala akong pakialam sa usapan. Hindi mo na nga magawa ng maayos ang trabaho mo? Gusto mo pang sumunod ako sa usapan? Boba! Hindi mo alam kung saan pupunta ang dalawang yon at kung sino ang tumulong sa Elias na yon kaya nabuhay. Anong gagawin natin? Ang gagawin ko, gagawin kang pagkain ngayong gabi. Ngayong bilog ang buwan, ikaw ang papawi sa gutom at uhaw ko. Aswang! Ikaw ang Natakpan ni Margarita ng mariin ang bibig sa sobrang gulat nang masaksihan ng isang nakakakilabot na eksena. Biglang sinunggapan ni Pancho si Isadora at kinagat sa leeg at parang papel na pinunit ang balat at laman nito. Sumirit ang dugo mula doon at pagkatapos ay humaba ang mga kuko nito sa kamay at dinukot at winakwak ang tiyan ng babae sa kakinain ng laman loob nito. Samantala napalingon si Margarita kay Elias nang may isauto ito sa kanya na kwintas. Siya ang aswang. Diyos ko. Huwag kang maingay. Si Mama Elias. Nasa panganib sila. Hindi na tayo pwedeng bumalik. Alam na ni Senyor na aswang siya, kaya nakahanda na siya. Basta ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Ang importante, mailayo ka dito. Dahil mas delikadong buhay mo kapag natuloy ang kasalanan. Margarita! Alam kong nariyang ka lang sa paligid. Margarita! You! Lumabas ka na dyan! May kung anong inilabas na maliit na bote si Elias. Saka binuhos ang laman nito sa kamay at pinahid iyon sa kanya. Pagkatapos ay binato ng malakas sa kabilang dulo. Nagmamadaling tumakbo papunta doon si Pancho. Halika na, bilis. Hindi niya na tayo mahaamoy at masusundan. Saan tayo pupunta? Sa probinsya namin. Kailangan natin makarating sa kabilang bayan para doon sumakay ng bus. Kailangan na nating tumakbo. Umaalulong ang aso. Ang aswang. Nariyan na siya. Napalingon silang dalawa nang mula sa di kalayuan ay narinig nila ang malakas na pagaspas ng aswang. Mabilis ang lipad nito at alam nilang dalawa na sila ang hinahanap nito. Maigpit na hinawakan ni Elias ang kamay ni Margarita. Pagkatapos ay mas binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo. Bilisan mo, mahal. Malapit na tayo sa sasakyan. Elias! Nakita niya na tayo. Malapit na siya. Bilis! Konti na lang! Ayun ang sasakyan! Kulang na lang ay talunin ng dalawa ang naghihintay na kanilang sasakyan. Malapit na sila doon nang maabutan sila ng aswang. Dahil doon ay napasigaw ng malakas si Margarita. Elias! Ngayon kilala na kitang demonyo ka! Noon pa man, hindi na ako natatakot sa'yo! Lumayo ka kay Margarita! Ah! Nang sinubukan silang lapitan ng aswang, nagulat si Margarita nang batuhin ito ni Elias ng asin na may halong abo. Sumigaw ng malakas ang aswang sabay layo sa kanila.
Nang muli nitong sinubukan na lumapit, ay may sinaboy na likido si Elias dito na bigay daw ng isang albularyo. Lalong umangil ng malakas ang aswang na parabang napaso ito. Sakay na, bilis! Ang kwento ni Senyora Rosing kay Margarita noon nang makaalis sila ni Elias at tuluyang natakasan si Pancho. Hindi nila akalain na pupunta ito sa bahay at sapilitang papasok at galit na puro dugo ang damit maging ang mukha. Berting! Berting! Lumabas ka dyan, tanda! Ano nangyayari dito? Ang anak mo, ginakasan ako. Imposible ang sinasabi mo. Narito siya sa kwarto. Istupido! Tinana na siya nag-utosan ninyo. Ayun! Nakatakas na si Margarita! Nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Margarita si Berting at nakumpirma niya na wala na nga doon ang anak. Sa halip ay isang liham ang iniwan nito para sa kanya. Minamahal kong papa, patawarin po ninyo ako sa aking pagsuway sa inyong kagustuhan. Kapag nabasa niyong liham na ito, wala na ako at sumama na kay Elias upang magpakalayo-layo at magsimula ng buhay kasama siya. Patawarin niyo po ako sapagkat hindi ko kayang pakasalan si Pancho. Ayokong maging miserable ang buhay ko at magsisi sa bandang huli. Mahal ko po kayo ng mama at umaasa ako na darating ang araw na maibibigay niyo ang kapatawaran sa amin at matatanggap si Elias bilang asawa ko. Nagmamahal, Margarita. Ano? Naniniwala ka na? Inutil ka. Kung binantayan mo lang sana mabuti ang anak mo, hindi ka matatakasan, tanga. Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo sa akin. Narito ka sa pamamahay ko. Wala akong pakialam. Gusto kong ibalik mo dito si Margarita. May kasunduan tayong dalawa. Hindi na babalik dito ang anak ko sapagkat hindi ko hahayaang maikasal siya sa demonyong katulad mo! Kaya malakas ang loob ng anak mo na suwayin ako ay dahil sa pangungonsinti mo. Saan dinala ni Elias na yun si Margarita? At paano ang kaligtasyon? Tama na! Lubayan mong anak ko, Berting! Isa kang bulag! Binulag ka ng salapit hindi lang ang mga mata mo, kundi maging ang konsyensya at kaluluwa mo! Masyado ko na nagpapakaalipin sa salapi! At hindi mo nakikita na ang taong pinipilit mong ipakasal sa anak ko ay hindi tao kundi demonyo! Ano? Oo! Ang lalaking gusto mong pakasalan ni Margarita ay demonyo! Ikaw mismo ang nagpaakyat ng aswang sa pamilyang ito! Biglang bumaba ng bahay si Pancho. Maya-maya ay bumalik ito at hila na ang wala ng buhay at kutay-gutay na katawan ni Isadora. Makalawit ang dila at nakadilat habang naliligo sa sarili nitong dugo. Nagkagulo at nagsigawan ang mga kasambahay dahil hila nito ang katawan ni Isadora at binagsak sa gitna ng bahay. Anong ginawa mo sa kanya? Ang ayoko sa lahat ay ang mga hindi marunong sumunod sa akin at hindi ginagamit ang kanilang utak. Kaya... Ginawa ko na lang siyang pagkain! Takbo! Mga angal! Kapag inabutan ko kayo, sinisiguro ko na magkikita kayo ng kamatayan! Mabaging Diyos! Rosing! Halika! Bilis! Hindi! Hindi ako aalis dito dahil pamamahay natin to! Kung may dapat umalis, hindi ako yon! Kundi ang demonyong yan! Matapang kang babae. Tignan ko lang kung hanggang saan ang tapang mo. Kapag kinutay-kutay ko na rin ang katawan mo at kinain ang lamang loob mo. Napaatras sa takot si Senyor Berting, pero si Senyora Rosing ay matapang at buo ang loob na humarap sa aswang. Bigla na itong dinampot ang isang garapon ng asin na may dinikdik na bawang at abo. Pagkatapos ay yun ang sinaboy sa aswang. Isang
ngalan ni Jesus at ng Diyos sa Masalangit, lumayas ka ngayon sa pamamahay ko, anak ng Diablo! Layas! Lumayas ka rito sa pamamahay ko! Kung ayaw mong mabutas ang baho ng ulo mo! Nang lumingon si Senyora Rosing, ay hawak na ng kanyang asawa ang tinatago nitong shotgun. Pagkatapos ay agad itong kinasa at pinaputok. Umalis ka na rito! Hahanapin kong anak mo. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakukuha si Margarita Berting. Kalimutan mo na ang usapan natin. Dahil mas lalong hindi ako papayag na mahaluan ng dugong aswang ang pamilya ko. Papatayin kita! Nakaiwas ang aswang. Pero bago umalis, isang papel ang nakita nilang kinuha nito sa mesa at binasa. Saka mabilis na lumipad palabas ng bintana, dala ang papel na yun. Samantalang nalulumo na napaupo na lamang sa sahig si Senyor Berting. Puno ng takot at pagsisisi habang iniisip si Margarita. Diyos ko! Ano ba itong nagawa ko? Ipinagkanulo ko sa demonyo ang anak ko. Margarita! Anak ko! Patawarin po ako! Ha? Yung papel! Yung papel na kinuha niya! Ano nakasulat doon? Ang address nila Elias. Ibinigay sa akin yun ni Elias nang sa ganun mapadalhan ko ng sulat si Margarita. Kailangan natin padalhan agad ang telegram ang anak mo. Pero baka hindi na umabot yun. Baka mauna pa ang demonyong yun sa telegrama. Oh, Panginoon! Ay, huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Hinahabilin ko na sa inyong mga kamay ang kanilang kaligtasan. Patabayan niyo po sila. Palapit pa lang sila sa kain ng kalesa, ay agad na dumungaw si Elias at malakas ang boses na tinawag ang nanay nito. Bakas sa mukha ang saya at pananabik para ipakilala si Margarita sa ina. Nay! Nay, narito na ho ako! Nay! Elias! Mahal, narito na tayo. Aba anak, ano't naparito ka na naman? Hindi ba't kailan ka lamang umuwi? Mamaya ako nang ipapaliwanag. May kasama ho ako. Ay, kagandang binibini naman itong kasama mo. Ay, sino ba siya, iho? Nagmamadaling bumaba ang dalawa, dala ang kanilang mga gamit. Pagkatapos ay tumakbo si Elias palapit sa ina at mahigpit nitong niyakap sa pinakilala si Margarita. Magkahawak pa ng kamay na humarap ang dalawa. Nay, siya ho si Margarita. Ang babaeng naikwento ko sa inyo na kasintahan ko. Magandang umaga po, Aling... Pilar, Magandang umaga po, Aling Pilar. Ang anak ni Senyor Berting? Ako nga po. Kinagagala ko po kayong makilala. Ay, ganun din ako. Halika, tumuli kayo. Simple ngunit maganda, maayos at malinis ang bahay nila Elias. Maganda at malawak din ang kanilang bakuran. Ayon sa kanya ay may kapiraso ding lupa ang pamilya nito at yun ang pinagyayaman nila. Habang naghahain ng makakain si Pilar ay kinuwento nila ang mga nangyari at kung bakit sila naroon. Aling Pilar, ako na ang humihingi ng dispensa sa inyo. Dahil sa ginawa ng papa at ni Pancho kay Elias. Ano bang Aling Pilar ang sinasabi mo dyan? Kayo na rin ang nagsabi na magpapakasal na kayo sa lalong madaling panahon, di ba? Dapat sanayin mo ng sarili mo na tawagin akong inay. Sige po, inay. Yung tungkol naman sa ginawa ng papa mo, ayos lang yun, iha. Nung unang pinaalam sa akin ni Elias na ang iniibig niya ay ang anak ni Senyor Berting, sinabihan ko na siya sa mga maaaring mangyari sa kanya. Hindi nga ako nagkamali. Basta ang mahalaga sa akin ay buhay at ligtas kayong nakauwi dito. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko po maipapangako na magiging perpekto akong asawa. Pero gagawin ko pong lahat ng makakaya ko. Marami pa po akong hindi alam, inay.
Pero handa po akong matuto. Huwag kang mag-alala, Iha. Narito naman ako. Tuturuan kita ng mga dapat mong malaman. Salamat po. Ay, ang mabuti pa, magpahinga na muna kayong dalawa dun sa kwarto pagkatapos niyo kumain. Elias, kayo nang gumamit ng silid ng ate Sita mo. Medyo malaki yon. Tutal naman ay may asawa ng kapatid mo at bumukod na rin. Opo, inay. Pagdating sa kwarto ay naupo si Margarita sa gilid ng papag pagkatapos iluminom siya sa paligid. Eksakto naman na sunod na pumasok doon si Elias. Agad itong ngumiti sa kasintahan at hinila ito patayo para yakapin ng mahigpit. Sa wakas, mahal, nagawa natin. Magkasama na tayo ngayon. Yung mga sugat at pasa mo, masakit pa ba? Hindi na masyado, kaya huwag ka na mag-alala. Mahal, ano nang gagawin natin ngayon? Ano pa, edi aayusin natin agad ang kasal natin. Mahal, ano nga palang nangyari? Sino nag-alaga sa'yo? Halika, maupo tayo dito. Ang mama mo ang tumulong sa akin. Pagkatapos akong pabayaan ng mga tauhan ni Senyor at Pancho sa gilid ng ilog, ayon sa isa sa mga tao ng mama mo, pinasundan niya kami sa kanila. Dinampot nila ako at dinala sa pagamutan. Alam na ng mama mo na aswang si Pancho. Yun din ang dahilan kaya siya pumayag na itanan kita. May isang taga-kabilang bayan ang nakakita sa kanya na nagpalit anyo at naging aswang. Sinabi ng albularyo ang nakita kaya naipaalam agad sa mama mo. Alam niya na ang gagawin. Ay, salamat sa Diyos. Kaya ipanatag mo ng kalooban mo, mahal. Ligtas ang pamilya mo. Salamat, mahal ko. Mula nang dumating sila doon sa probinsya nila Elias, ay mas naging mahimbing at maayos ang tulog ni Margarita. Ngayon ay magkatabi na silang matulog sa gabi na hindi nag-aalala na baka may makahuli sa kanila. Habang pagsasaka ang naging pangunahing trabaho ni Elias, umi-extra din daw itong karpintero at pagtulong kay Nanay Pilar na magtinda sa palengke. Habang ako naman ay pumasok sa tahian ng kumare ni Nanay Pilar bilang taga-burda ng mga barong at barot saya. Ayon kay Lola, gaya ng mga normal na bagong nagsasama, hindi lang puro saya at lambingan. May mga pagkakataon na merong hindi pagkakaunawaan ng dalawa. At makalipas nga ang ilang linggo, sa wakas ay kinasal na rin si Elias at Margarita. Nagkahalong lungkot at saya ang naramdaman nila, lalo na si Margarita dahil wala doon ang kanyang mga magulang. Ngunit masaya siya dahil sa wakas ay ganap na silang mag-asawa. Ayos na kaya itong itsura ko. Kaakit-akit na kaya ako. Ay, Margarita, nasisiraan ka ng bait. Pero kinakabahan ako. Ngayong gabi ang aming pulot gata. Paano bang ginagawa doon? Ano yan? Biglang matigilan si Margarita nang marinig ang nakakatakot at pamilyar na sipol na yun mula sa labas ng bahay. Para yung umaalingaw-ngaw sa buong paligid at nagtatayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Dahan-daang sumilip sa labas ng silid si Margarita. Bukod sa kanya, ay walang ibang tao doon. Inatid kasi ni Elias si Nanay Pilar sa bahay ng tiyahin nito sa kabilang bayan at maglalagi ng ilang araw para daw bigyan sila ng pribadong sandali. Mahal? Elias, ikaw na ba yan? Halos mapatalon si Margarita sa gulat nang biglang may bumaang anino ng lalaki sa tapat ng bintana. Doon lang niya napansin na bukas pa pala ang bintana at ang tabing lang doon ay ang manipis na kurtina. Kaya tanging anino lang nito ang kanyang nakikita. Sino yan? Labis na takot at kaba ang naramdaman ni Margarita nang huminto ang lalaki sa tapat ng bintana. Hindi niya magawang makalapit para silipin kung sino ito dahil sa takot. Hanggang sa muli itong sumipol at isang tao ang agad niyang naalala. Pancho?
Mahal? Nandito na ako. Elias, pumasok ka na dito. Madali ka. Tuluyang napanatag ang kanyang loob nang sa wakas ay pumasok si Elias. Agad itong ngumiti ng matamis pagkakita kay Margarita, habang ang lalaki sa bintana ay nawalang bigla. Bago lumapit sa kanya ay sinirado nito ang mga pinto at bintana, saka kinandado ang mga yun. Pasensya na kung medyo natagalan ako, mahal. Nakipaghuntahan pa kasi si Chang. Hinahanap ka nga at nais ka niya makilala. Ang sabi ko, isasama kita doon kapag bumalik ako sa susunod na araw. Mahal, butit narito ka na. May lalaking umaaligid sa labas ng bahay. Lalaki? Oo. Tumayo pa nga siya dyan sa harap ng bintana. Elias, sumisipol yung lalaki. At gaya ng tunog ng sipon na palagi kong naririnig kay Pancho. Mahal, baka naman nagkakamali ka lang. Nadadala ka ng takot dahil sa nasaksihan natin doon. Malayo na tayo. Hindi na makakasunod yun. Tsaka, hindi niya alam kung saan tayo matatagpuan. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Magkasama tayo. Tsaka, tingnan mo. May mga nakasabit na bawang at iba pang pangontra ng aswang sa bintana. Hindi yan inaalis ng inay, kaya ipanatag mong kalooban mo. Sige na. At hintayin mo na lang ako dyan. Maliligo lang ako, ha? Sinunod ni Margarita ang sinabi ng kanyang asawa. Sinarado na rin niya ang mga bintana doon sa kwarto at kinandado. Habang inaayos ang kanilang higaan, ilang sandali pa ay pumasok na si Elias. Napangiti si Margarita nang lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Mahal, dumating na ang sandaling pinakahihintay natin. Ihanda mo lang sarili mo dahil hindi kita patutulugin. Sobra ka. Hindi na niya naituloy ang sinasabi nang biglang ipaling ni Elias ang kanyang mukha at patahimikin siya ng labi nito. Agad namang tumugon si Margarita at hinalikan pabalik ang kanyang asawa. Nang gabi iyon sa unang pagkakataon ay sinuko niya ang sarili niya kay Elias. Aling Ningning, mauna na po ako. Maraming salamat po sa dagdag na bayad. Tsaka na matutuwa ang asawa ko. Sige o, uwi na po ako. Hapon, pasado 3:00. Maagang matapos ni Margarita at mga kasama ang kanilang binuburda, kaya naman maaga siyang nakauwi. Mga 5 hanggang 7 minutong lakad lang naman ang layo ng bahay nila sa pinagtatrabahuhan. Kaya naman hindi nag-abala pa si Margarita na sumakay ng kalesa. Habang naglalakad ay isang kalesa ang huminto sa kabilang gilid ng daan. Margarita, Ay, Nay, saan ang punta niyo? doon sa tiya Mira mo. Doon ulit ako matutulog. Kayo na ang bahala ni Elias sa bahay. Opo. Magluto na lang kayo ng gabihan nyo. At pakisabi nga pala sa kanya na huwag kakalimutan na pakainin ng mga manok at baboy bukas ng umaga. Opo, Nay. Kami yan ni Elias ang bahala sa bahay. Mag-iingat po kayo. Nakangiting sinundan ni Margarita ang mabait na biyanan bago nagpatuloy ng lakad. Isa sa mga nagustuhan niya sa bayan na kinalakayan ni Elias ay tahimik. Halos hindi naman nalalayo iyon kung nasaan ang bahay nila, pero mas tahimik at payak ang pamumuhay doon. Doon mas natuto si Margarita sa mga gawaing bahay. Mga gawain sa bukid. Hindi rin naman siya pinabayaan ni Elias gaya sa paglalaba. Palagi itong tumutulong sa kanya at dalawa silang naglalabas sa batis. Halos natatanaw na ni Margarita ang kanilang bahay nang may narinig siyang isang pamilyar na tunog. Ano yan? Sino yan? May tao ba dyan? Biglang huminto sa paglalakad si Margarita at lumingon sa paligid nang marinig ang isang pamilyar na sipol. Ngunit wala naman siyang nakitang tao doon. Muli niyang pinagpatuloy ang paglalakad. Hindi pa man din siya nakalalayo nang may marinig siyang yabag ng mga paa. Ang tunog ng mga tuyong dahon ang biglang panlalamig ng hangin sa paligid. Kumapang kilabot sa mga braso ni Margarita. Ang narinig niya naman ang nakakatakot at pamilyar na sipol na yun.
telegramang yan. Wala siya dito. Binilisan ni Margarita ang paglalakad. Napangiti siya na mula doon ay matanaw na niya ang asawa na may inaayos sa bakuran hanggang sa Margarita. Pancho, doon na tumakbo ng mabilis si Margarita. Walang yung lingon niya sa paligid. Wala siyang nakikitang tao, pero sa hindi malamang dahilan ay nararamdaman niya ang malakas at nakakakilabot na presensya ni Pancho sa paligid. Nang malapit na siya sa bahay, ay saka sumigaw si Margarita at agad na yumakap sa asawa. Elias! Oh, mahal. Bakit ka tumatakbo? Narito siya. Nasundan niya tayo. Sino? Si Pancho. Nakita mo? Hindi. Pero narinig ko siya. Yung sipon niya. Tapos nararamdaman ko sumusunod siya sa akin. Wala naman ako nakikitang sumusunod sa'yo eh. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob. Huwag ka nang matakot, Siya nga pala, may telegrama na dumating para sa'yo. Tsak galing yun sa mama mo. Sige. Mamaya ko na babasahin. Dahil pagod sa maghapon na trabaho, alas 9 pa lang ng gabi ay nakatulog na agad silang mag-asawa. Nahimbing ng husto si Margarita hanggang sa naalimpungatan siya. Matapos makapa, nawala na sa tabi niya si Elias. Mahal? Elias, nasan ka? Napatingin siya sa pinto. Nang mula sa labas ay may narinig siyang nabasag na pinggan. Dali raw siyang bumangon at bumaba sa kama. Ngunit paglabas ng kwarto ni Margarita, nagtaka siya nang maabutan ng bukas ang pinto sa harap ng bahay at basag na ang isang vase sa sala. Doon biglang umahon ng kaba sa dibdib niya para sa asawa. Elias! Nasaan ang asawa ko? Natakpan ni Margarita ang bibig sabay luhod sa sahig at mabilis na gumapang. Halos dumapa siya doon nang marinig ang pamilyar na tunog ng sipol na yun. Mula sa gilid ng mesa, nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pamilyar na balat na sapatos. Margarita. Mahal. Nasaan ka? Si Pancho. Takot na takot na mariing tinakpan ni Margarita ang kanyang bibig at dahan-dahang umatras habang dahan-dahan ding naglalakad si Pancho. Halos sumabog ang puso niya sa magkahalong kaba at takot. Binuksan ni Pancho ang isang silid at dahan-dahang umatras muli si Margarita. Gusto mo bang maglaro, mahal? Sige, gusto ko yan. Magtago ka, tapos hahanapin kita. At kapag nahanap kita, sasama ka sa akin. Ayos ba yun sa'yo, Margarita? Diyos ko, nasan si Elias? Anong ginawa niya sa asawa ko? Panginoon, ililigtas niyo po ako. Dahan-dahang gumapang si Margarita sa kabila ng abot langit niyang takot hanggang sa makarating siya sa dulo ng lamesa. Sa bawat tunog ng sapatos nito ay parang malakas na umaalingaw yon sa kanyang pandinig kasama ang nakakaridig tunog ng sipol nito. Hanggang sa matigilan siya nang makita ang isang kapirasong papel sa sulok. Ang telegrama na pinadala ng kanyang mama at tila nabasa na yun ni Elias. Kung saan sinabi nito na alam na ni Pancho kung nasaan sila. Margarita, lumabas ka dyan! Bilisan mo! At naiinip na ako! Pumasok si Pancho sa kwarto nila ni Elias at agad ding lumabas. Lalong nanginig ang mga kamay niya nang maglakad ito palapit sa pinagtataguan niya. Hanggang sa bigla itong lumingon sa labas nang may marinig itong kaluskos doon. Nang tumakbo si Pancho palabas ng bahay, mabilis tumayo si Margarita at lumabas naman sa likod bahay. Umiiyak sa takot at tumakbo siya ng mabilis palayo. Puno ng takot ang dibdib habang iniisip kung ano nang nangyari sa kanyang asawa. Hanggang sa marinig na naman niya ang malakas na boses ng aswang. Margarita!
Elias! Elias, nasan ka na? Nang lumingon si Margarita, nakita niyang palingon-lingon si Pancho sa paligid. Alam niyang narinig nito ang kanyang boses. Mabilis siyang sumuot sa loob ng isang makapal na halaman. At doon ay pigil hiningang nagtago siya. Lumabas ka na dyan. Bulaga! Malakas na sumigaw si Margarita nang biglang hawiin ni Pancho ang halaman kung saan siya nagtatago. Mula sa tao ay naging aswang ito. Agad nitong sinunggaban ang buhok niya at hinila palabas. Ang hindi nito alam, sa kanyang pagtayo ay may nadampot siyang putol na sanga ng kahoy. Ngunit may napansin si Margarita sa katawan nito. May mga tama na ito at bahid ng dugo. Senyales na nakipaglaban na ito noong una bago pa siya pinuntahan. Naputol ang pag-iisip niya nang bigla siyang sampalin nito ng malakas kaya napahiga siya sa lupa. Bumuhod ito at muli siyang sinabunutan. Taksil! Wala akong pinagtataksinan. Dahil kailanman ay hindi kita tinanggap. Sa halip ay kinasusuklaman kita. Malaki na ang hirap ko sa iyo at marami na rin akong perang nilabas para sa ama mo. Kaya obligasyon mong gampanan ng napagkasunduan at pakakasalan mo ko. Wala ka nang magagawa dahil kasal na kami ni Elias. Hindi na ngayon dahil isa ka ng ganap na byuda. Hayop ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Nauna ko na siyang pinatay. Ano ba talagang gusto mo sa akin? Bakit ayaw mo akong lubayan? Dahil nagdadalaga ka pa lang, ay binabantayan na kita. Sinabi ko na sa sarili ko na magiging akin ka. Kaya hindi ako makakapayag na mapupunta ka lang sa isang utusan na yon. Hindi mo ako kailanman makukuha. Patay na ang Elias na yon at wala ka na magagawa. Demonyo ka! Sa ayaw at sa gusto mo, ay sasama ka sa akin. Kung ayaw mong pati ang mga magulang mo, ay iahin ko sa mesa at gawing hapunan. Itong tatandaan mo. Walang kampo ng kadiliman ng nananay sa kapangyarihan ng Diyos. Huwag mong babanggitin dito ang tungkol sa Diyos mo. Bakit? Para bang sinisilaban ang katawan mo? Sa tuwing binabanggit ko ang pangalan ng Diyos? Si Jesus! Siya ang dakila at makapangyarihang anak ng Diyos! Tama na! Si Jesus na binuwis ang kanyang buhay! Matubos lang ang kasalanan ng sanlibutan! Yan ang Diyos na kinatatakutan mo! Wala dito ang Diyos mo. Kahit kailan ay hindi ako iniwan ng Panginoon. At ngayon, kaharap ko ang demonyo na gaya mo. Magkasama kaming lumalaban. Tignan natin ang magagawa ng Diyos mo. Heto ang Diyos ko! Ang bata ko! Anong ginawa mo? Agad siyang nabitawan ng aswang at nang mahulog siya sa lupa matapos itong saksakin sa mata. Mabilis na tumakbo si Margarita pabalik ng bahay. Pagdating sa loob ay agad niyang hinanap si Elias hanggang sa bakuran sa harap. Elias! Elias, nasan ka na? Hindi mo ako pwedeng iwan, mahal! Nangako ka! Elias! Margarita! Pagbabayaran mong ginawa mo! Tumakbo ng mabilis si Margarita at umabot siya sa mismong kalye habang ang wakwak ay nililipad at galit na sinusundan siya. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa nabata siya at naabutan ng aswang. Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Ubus na ang pasensya ko sa iyong babae ka. Mapatayin kita! Sinunggaban siya ng aswang sa damit. Malakas na sumigaw si Margarita nang akma siya nitong kakagatin. Ngunit bigla na lang itong lumiyad, kasabay ng malakas na daing. Matapos tumagos mula sa likod ang isang sipa na direktang nakatugsok sa puso nito. Ilang sandali pa ay tuluyan itong bumagsak sa lupa. Ginanaan na kita! Huwag na huwag mong sasalingin ang asawa ko! Mahal! Elias!
Parang tinangay ng hangin ang lahat ng takot at pag-aalala ni Margarita nang makitang buhay si Elias. Nakatayo sa harap niya at may hawak na sibat na ngayon ay nakatusok na sa katawan ng aswang. Agad itong lumapit at tinulungan siyang tumayo. Umiiyak sa labis na saya na yumakap ng mahigpit si Margarita dito. Elias, ang akala ko'y wala ka na. Dahil ang sabi niya sa akin ay patay ka na. Ang akala ko, nahuli na ako ng dating. Ano bang nangyari kanina? Abang tulog na tulog ka, nagising ako dahil may malakas na kumakalusko sa labas. Naalala ko ang mga manok at baka pinasok na mabangis na hayop ang kulungan kaya pinuntahan ko. Doon ko nakita si Pancho. Naglaban kami. Ikaw ang nagligtas sa akin, mahal. Nang masukol niya ako. Kakagatin niya dapat ako pero narinig ang boses mo. Pero nang itulak niya ako doon ng malakas, tumama ang ulo ko sa bato. Kaya nawalan ako ng malay. Sandali, ang noo mo nagdurugo. Maging ang dibdib mo may malalim na sugat. Ayos lamang ako. Ang mahalaga, wala nang aswang. Patay na siya. Sa wakas, matatahimik na tayo. Salamat at nilabanan mong kamatayan para sa akin. Dahil nangako ko sa'yo. Bubuo pa tayo ng pamilya at sabay tayong tatanda. Ikaw ang pinakamamahal ko, Elias. Mahal na mahal din kita, Margarita. Maraming salamat at lumaban ka. Hindi mo hinayaan na maging mahina ka. Pinagmamalaki kita. Dahil kahit natatakot ako kanina sa pag-aakalang patay ka na, lihim pa rin akong umaasa na buhay ka pa. Teka, anong gagawin natin sa katawan ng aswang? Susunugin natin. Halika, kumuha tayo ng gasolina at pagsindi ng apoy. Buhay bang aswang? Baka makatakas siya. Pinatamaan kong puso niya. Nangihina na yan. Hindi na siya makakatakas pa. Ayon kay Lola Margarita, matapos daw nilang mapatay ang aswang, ay tuluyan ng matahimik ang kanilang buhay. Makalipas lang daw ng ilang buwan, ay saka siya nagdalang tao sa kanilang panganay. Bumalik daw sila sa Capiz na makapanganak, at doon ay nagkapatawaran na sila at sa wakas ay tinanggap sila ni Lolo Bertin. Matagal na nagsama si Lola Margarita at Lolo Elias. Saksi ang mga anak niya at kaming mga apo sa walang hanggan nilang pagmamahal. Mula noon ay pinalaki nila kami sa magandang pangaral at pananampalataya sa salita ng Diyos. 102 years old na dapat si Lolo Elias ngayong taon at 99 years old naman si Lola Margarita kung nabubuhay pa sila. Naunang mamaalam si Lolo. 7 taon na ang makalilipas at sumunod naman si Lola. Makalipas lang ang 1 taon. Iniwan nila sa amin ang lupain ni Lolo Bertin na mas pinalaki at pinagyaman nila dito sa Capiz. Pumasok din sa pag-aangkat ng mga fresh seafood si Lolo at Lola. Lahat ng kanilang iniwan at pinaghirapan ay inaalagaan namin at pinapahalagahan. Sana ay nagustuhan ninyo at may natutunan din kayo sa kwento ng aking Lolo at Lola. Kung narito lamang sila at narinig ang kwento ng kanilang pag-iibigan at pakikipaglaban sa aswang, natitiyak ko na masayang masaya sila. Kung meron man akong natutunan mula kay Lola Margarita, palagi niyang sinasabi na kahit kailan ay hindi tayo iniwan ng Panginoon at kasama natin siya kahit saan. Ang sabi nga sa Hebrews 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Nagmamahal, Kylie.